Ayun, good morning sa ating mga followers. Sagutin natin ngayon yung tanong na pwede bang mag-trade kahit wala tayong ginagamit na indicator. Kung sa pwede po. Kahit price action lang ang gagamitin natin with volume, basta marunong lang tayo mag-analyze ng chart, makaka-trade tayo. Pero mas malaking tulong din kung mayroong gagamitin tayong indicators. For example, itong RSI. Napakaganda na kinukombine ito sa price action, RSI with volume. For example, yung RSI kasi, yung 30 is oversold, yung 70 is overbought. Ngayon, ako ang ginagawa ko dito, hinahanap ko muna yung major support and resistance. Ang major resistance ni BTC, 60,000, 20,000. May mga minor din tayong tinatawag. 40, yan, 80,000. Ngayon, ipupunta natin yan sa daily. Bakit daily ako nag-trade? Kasi mostly naman na bounce trader, long-term trader, or swing trader is sa daily sila na time frame. Ngayon, ang ginagawa ko dito, price action, RSI with volume. Katulad ng ganito, nasa major support siya, sabay, kung titingnan natin si RSI, nasa oversold siya, 30, sabay si price action is nasa major support dito sa 60,000. At the same time, yung volume niya, itong volume na ito, napaka-taas. Yan ang volume. Napakataas niyan. Ibig sabihin, mayroong nagbubudiga sa area na yan. Hindi niya napapababa. Bakit? Mayroon siya nagbubudiga sa area na ito. Itong area na ito, area ng 60,000 na ito, mayroong nagbubudiga area na yan. Yun lang ang ibig sabihin yan. Kasi bawat patak dyan, oversold, sinasalo siya kasi mataas ang volume. Ang nandyan, ibig sabihin kung may analyze mo, galawang institution yan. Possible, nasa 60,000, 60 to 53,000, mayroong nagbubudiga. Bakit natin nasabi na may nagbubudiga? Kasi napakataas ng volume. Yung institution kasi, pag gusto nilang pababain, kaya nilang pababain. For example, dito sa area na ito, postingan lang nila dyan, lagyan nila ng iceberg order dyan. Ang nakalagay lang dyan is, sabihin natin na 1,000 BTC. Pero pag naubos yon, may susunod na naman na 1,000. Susunod. Kaya hindi maubos-ubos pababa dito kasi yung naka-iceberg order. Pag naubos yung 1,000, papalit na naman 1,000. Hanggang sa wala nang magbibinta, aakyat na naman. Pag akyat dito, siyempre yung mga nakabili dito, bibinta na naman. Bibinta na naman dyan. Bababa na naman siya. Pagdating dito, sasaluhin na naman mga institution. Kasi naka-iceberg order siya. Aakyat na naman siya. Ito ang sinasabi kong preparation for breakout. Nilipat nila dito. Dito na sila nag-consolidation. Pag-consolidation dito, ganun yung galawan ng mga institution na dapat nating alamin upang makasabay tayo. Kasi kung tayo-tayo lang, hindi natin sa totoo lang, hindi natin pagalawin yung market. Maliban na lang kung may mga news positive or makaka-hype sa market, mapapagalaw na talaga natin yan, yung mga trader lang. Pero sa katapusan, yun ang magiging pump and dump. Kasi halimbawa, for example, lahat na trader, bumili pataas dyan, yan, area na yan. Bumili sila dyan pataas kasi na-hype eh. Ngayon, ang mangyari dyan, pagdating dyan ganyan kasi halos dyan nakabili, sa area na yan eh. Sabay-sabay din sila nagbinta. O di unahan yan, collapse yan, babalik yan dito. Ang mangyari yan, pump and dump, bigla mag-dump. Pag may institusyon kasi na nagpapatakbo, maganda sa bayan. Kasi mostly niyan, ganito yan Itong area na ito, nakapagbudiga sila dyan. Inakyat nila, ang ginawa nila dito sa area na ito, dito naman nila hinarang yung order nila. Kaya hindi bumaba. Binumba na naman nila dyan. Pagdating dito, pisto na naman nila dito sa baba. Pag may nakaharang dyan, wala man magpapaano ito dyan eh. Sino naman trader ang makakapag-dump dyan para bumaba ang presyo? Ito ang area na ito. Ito ang porsyon na tinatawag na magiging distribution. Na kapag budiga dito, dahan-dahan nilang nire-release dito. Yung iba naman, nag-reaccumulate dito. Reaccumulation sila dyan. Kaya napatakbo pa rin. Sabay pagdating dito, release naman. Ganun lang naman yung laro ng trading.
Kaya dapat marunong tayo sa observation at the same time yung mga galawan ng institution, nalalaman natin. Mas maganda yung alam din yung mga strategy nila para pwede nating sabayan ang mga institution. Yan lang muna yung vlog natin. Ay kahapon pala medyo gumalaw yung market dahil sa ceasefire ng Israel sa Iran at good news yun. Tuloy-tuloy na yung ceasefire para maganda yung takbo ng market sa ngayon. At the same time, siyempre, pangit naman talaga yung may gira. Mas maganda yung ito lang. Wala namang gusto ng gira eh. Ayan, yan lang at sana na-explain ko ng maayos upang makapulutan natin ng aral.